Ayon sa ilang tagaloob ng depensa, ang usapin tungkol sa Abu Kuma class ay isa lamang sa unang bahagi ng mas malawak na tulong pandagat mula Japan. Mas pinagtutuunan ng pansin ngayon ang planong pagdilipat ng ilan pang Hatsuyuki-class destroyer escorts na maaaring mauna o sabay dumating kasama ng Abu Kuma class. Ang dalawang uri ng barko na ito ay matagal nang napatunayan sa serbisyo at ngayon ay nakikitang magbibigay ng bagong lakas at kumpiyansa sa Philippine Navy sa kanilang operasyon. Matagal nang napatunayan ang bisa ng Hatsuyuki class. Dekada silang nagpatrolya sa karagatang sakop ng Japan, sumali sa mga multinational exercises at tumulong sa humanitarian missions. Dinisenyo silang kayang mag-operate sa magaspang na dagat ng Hilagang Pasipiko, isang kakayahan na makatutulong ng malaki sa Pilipinas na may malawak, komplikado at palaging sinusubok na maritime domain. Sa pagbibigay ng ganitong klase ng barko, tila itinutulak ng Japan na palakasin hindi lang ang pisikal na kakayahan ng Pilipinas, kundi pati ang tiwala nito sa kakayahang magdepensa ng sarili. Para sa Philippine Navy, magiging tunay na game changer ang pagdating ng Hatsuyuki class. Sa kasalukuyan, kulang ang hukbong dagat sa mga barkong may dedikadong anti-submarine warfare (ASW) capability na may sonar at sariling helicopter. Ang mga bagong barkong ito ang agad na pupuno sa butas na iyon na magbibigay daan para sa tuloy-tuloy na ASW patrol sa West Philippine Sea, Sulu Sea at Philippine Rise, mga lugar na dumarami ang aktibidad ng Chinese submarines. Batay sa impormasyong malapit sa negosasyon, posibleng umabot sa 6 na Hatsuyuki class ang isasama sa kasunduan na nakatakdang maisakatuparan bago matapos ang 2027. Habang hinihintay pa ang mga bagong frigates, corvettes at offshore patrol vessels sa ilalim ng Horizon 3 Modernization Program, magsisilbing pansamantalang ngunit makapangyarihang dagdag lakas ang mga ito. Lalo pang nagiging estratehiko ang plano dahil sa inaasahang kontinuidad nito. Kapag nagsimulang magretiro ang mga Abu Kuma class sa Japan, pagdating ng dekadang ito, maaari silang ilipat sa Pilipinas bilang karagdagang tulong. Sa ganitong paraan, magkakaroon ang Philippine Navy ng tuloy-tuloy na daloy ng modernong barko nang hindi nagdudulot ng biglaang pasanin sa budget, kasabay ng pagpapalalim ng interoperability kasama ng JMSDF. Kung parehong matutuloy ang Hatsuyuki at Abu Kuma transfers, masitsilayan ng Philippine Navy ang isa sa pinakamahalagang pagpapalawak ng kakayahan sa panahon ng kapayapaan. Para sa Japan, ito'y isang paraan upang manatiling kapaki-pakinabang ang kanilang mga retiradong barko para sa seguridad ng rehiyon. Para naman sa Pilipinas, hindi lamang mas maraming barko ang darating, kundi mas mataas na antas ng kakayahan, mas matatag na depensa at mas malawak na papel sa mga kooperatibong operasyon kasama ang mga kaalyado. Ang Hatsuyuki class ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng hukbong pandagat ng Japan. Itinayo mula 1982 hanggang 1987. Ito ang unang henerasyon ng JMSDF ng mga modernong general purpose destroyers na bahagi ng 8x8 fleet concept noong dekada 80. Noon, pangunahing kalaban na inaasahan ng Japan ay ang submarino ng Unyong Sobyet, kaya't binigyan diin ang ASW capability habang pinanatili rin ang kakayahang makipaglaban sa surface at air threats. Bawat Hatsuyuki class ay may displacement na humigit kumulang 2,100 at 50 tons standard at 4,000 tons fully loaded, may habang 130 metro at may dalang iba't ibang armas, 76 mm OTO Melara Rapid Fire Gun, Close-in Weapon System, CIWS, Surface-to-Surface Missiles, Surface-to-Air Missiles, ASW rockets at torpedoes. Mayroon din silang sonar system at flight deck para sa SH-60J Seahawk helicopters
na nagpapalawak ng kanilang detection at strike capability. Kapag naisama sa Philippine Navy, ang ganitong kombinasyon ng mga kakayahan ay tiyak na magbibigay ng malaking pagbabago sa antas ng operasyon. Kung darating ang Hatsuyuki class, ito'y magiging simbolo na hindi na basta nagmementina ng presensya ang Philippine Navy, kundi nagsisimula ng magpatrolya at magdepensa ng karagatan gamit ang mga makabagong kasangkapan kasama ang suporta ng isa sa pinaka-advanced na maritime power sa Asia. Higit sa lahat, ito'y magiging konkretong hakbang na nagpapakita na ang Pilipinas ay hindi lamang umaasa sa diplomasya kundi nagsisimula ng maglatag ng aktibong puwersang pandagat na makapagtatanggol sa kanyang interes at makapagpapadala ng malinaw na mensahe sa rehiyon.